Hello guys, ako si Ken Ashton. Magandang araw sa inyong lahat guys. Ito medyo maganda-ganda yung pag-uusapan natin ngayon guys. Welcome nga pala sa segment natin na Ken Thoughts. So, ang pag-uusapan natin ngayong araw is bakit ako umalis sa kumpanya. So, alam ko madami makaka-relate dito. So, makinig kayo guys, makinig kayo mabuti. So, para naman sa mga hindi pa makaka-relate dito, alam ko baka dumaan na rin to sa isip or sumagi na to sa isip nyo kahit minsan. So, ako si Ken Ashton, isa akong ganap na tambay ngayon at ano na ba ako? 21 years old. Ang date niya yan ay anong date ba ngayon? October 1. Uy, October 1. So, di ko unexpected lang tong vlog na to, guys, kasi pagising ko kanina umaga parang kung ano lang naisip ko. So, October 1 ngayon, guys, 2025. Panahon pa ngayon ng corruption about sa flood control. So, hindi yun yung pag-uusapan natin, guys. So, sinasabi ko lang kasi para mag-remarks lang na ngayong pagka-upload ng video na to is ayun yung nagaganap sa Pilipinas. So, ayun, ako si Ken Ashton, 21 years old. Isa akong ganap na tambay. So, paano ba? Saan ba natin sisimulan to? So, di ba ang sabi ko kanina, ang pag-uusapan natin is ba't ako nag-resign? Ba't ako umalis sa kumpanya? So, eto na. Bakit nga ba ako umalis sa kumpanya? So, alam ko maraming hindi nakakaalam kung sino ako at ano ang buhay ko. So, ikikwento ko na lang guys. Ako si Ken Ashton. Graduate ako ng college ng 2 years. Ito, malamang baka yung iba ma-surprise or magulat or manghinayang or ewan, basta bahala na. Kasi yung course ko ay hindi biro din ang ginastos at ano ba? Kumbaga, isa to sa mga tinitingalang trabaho or posisyon na course dito sa Pilipinas. So, ang course ko na to ay AMT, Aircraft Maintenance Technician, alam ko. Basta AMT, ano to? In short, madaling salita, aircraft mechanic. So, tapos ako ng aircraft mechanic guys ng 2 years course and nakapag OJT na rin ako. So, 'di ba? So, yung iba malamang alam nila 4 years course and yung iba magugulat na, 2 years ka lang. So, ayun guys, yung school ko kasi yung pinasukan ay ewan ko babanggitin ko pero maganda tong pinasukan kong eskwelahan. Sobrang wala akong masabi din sa company na yon, sa school na yon o ano man tawag doon. Ang ganda ng naging experience ko doon and ayos naman. So, ayun, aircraft mechanic nga ako guys. Aircraft mechanic, kumbaga retired aircraft mechanic. Ano ba? Ayun. So, nag-graduate ako noong December 2024. Nag-graduate pa lang ako last year. And eto, paano ba? Ito, sige. Para hindi ako medyo mahirapan kasi wala naman akong script dito eh. Talagang ano lang, gusto ko lang pag-usapan din. So, ganito kasi 'yon, guys. So, graduate ako 'di ba ng aircraft mechanic. So, nag-OJT na ako, guys. 'Di ba? So, yung OJT ko pala doon, syempre matututo ka ng parang ano ka na rin nun parang empleyado ka na rin, 'di ba? Kumbaga, parang empleyado ka na. Gising kang gantong oras, bawal ka malate.
which is tama lang din naman, 'di ba? So gising ka ng gantong oras, bawal ka ma-late. Kumbaga parang ano ka na rin natitrain ka na maging 9 to 5, 'di ba? 9 to 5 ba? Kasi tama ba 'yung ganun? Kasi ang pasok namin 7. 7 kasi gagayak namin 'yung mga eroplano. 7, 'di ba? Pasok namin 7. So ayun, gaya kami 7, uwi namin 5. Minsan overtime pa kami. So ayun. So itong OJT ko naman pala, guys, maganda naman yung naging experience ko. Tsaka maganda rin dahil 'di ba OJT, OJT, di naman yan binibigyan ng sahod, 'di ba? Yung iba, meron kami guys sahod or allowance na tinatawag, binibigyan kami ng allowance. So, di ko na lang siguro sasabihin, tama lang ba sabihin ko yung ganun? Basta, sumasahod kami tuwing kinsenas, pero monthly ang yung ganun. Basta, kada kinsenas, may bigay na allowance, kumbaga half. So, yung monthly namin, ang allowance namin ay 4 digits. Ayan guys, 4 digits yun Isipin mo, buwan naman, ano ka na dun, paldo ka na nun. OJT ka lang, wala ka pang lisensya, fresh graduate ka. So, ang bait lang kasi talaga nung may-ari nung company namin. So, shoutout sa'yo, Captain. Shoutout po sa'yo. Napakabait niya kasi biruin mo, wala kaming experience, wala kaming kung ano-ano. Na-train na lang kami doon. Meron kaming allowance na 4 digits monthly. Sa iba wala yan. So ayun, 'di ba? So ayun nga, sumasahod kami. So ako kasi guys, bago pa lang ako mag-college, parang ayaw ko na. Parang may iba talaga akong ambisyon Kumbaga may iba akong trip talaga So, may iba nga akong trip, 'di ba? So, college pa lang ako, syempre kasi 'di ba tayo dito sa Pilipinas kailangan tapos ka para hindi ka husgahan, ayun. Tsaka yung magulang ko syempre. Pasalamat tayo sa magulang natin kasi pinag-aaral nila tayo kahit gaano kahirap. Gaano kabigat yung mga bayarin, mga pagtatrabaho. So, dapat kahit hindi naman natin obligasyon na suklian yun, kumbaga parang utang na loob na rin natin, di ba? So, ayun guys, nasa natuloy ako. So, di ba, ayun, syempre, dito sa Pilipinas, kailangan para makakuha ng trabaho, tapos ka, or syempre, kahit makatapos ka man lang, para yung mga tao mag-shut up na, di ba? Walang sabi, di ka pala tapos mag-aral kaya ganyan ka. O, di ba? Pero ito ang reality guys ito lang. Guys, ang dami ko ngayong kilalang tapos na rin mag-aral. Pero walang nangyayari sa buhay. Ito hindi to kumbaga hindi to hate or wait lang, ang lamig ng aircon. So, ayun. Ang lamig, giniginaw na ako. Ayoko kasi magdamit parang tinatamad ako. So, ayun, asa na tuloy? 'Di ba, yung ito real talk, guys, ito real talk. 'Di ba? Ang dami kahit kayo ang dami yung kilalang tao na hindi tapos kumbaga tapos na mag-aral pero wala, 'di ba? Kumbaga daig pa nga yun ng mga ibang mga tao na walang pinag-aralan, kumbaga diskarte. So ayun, ang dami kong kilala. So sa isip ko, ano ba talagang mali? Pero guys, hindi ko sinasabi na wag kayong magtapos Hindi ko rin sinasabi na wag nyo i-push yung pag-aaral na Kumbaga, ito ko lang to thoughts nga kaya nga segment natin Ken thoughts, 'di ba? So ayun. Iniisip ko kung saan nga ba mali. Maliban na paano ba? Maliban na magtapos ka ng pag-aaral tas wala kang mararating. Kumbaga
wala na mangyayari sa'yo after mo mag-aral. Hindi ko alam din kung saan nagmumula yung mali na yun kasi baka pwedeng sa gobyerno, ganun. Pero hindi ko sinisisi yung gobyerno na kaya wala nangyayari sa'yo kasi dahil sa gobyerno. Kasi minsan yung iba sadya, tamad talaga, di ba? Tamad na eh. Pero minsan baka connected din yun sa gobyerno kasi yung iba, bukod dun sa iba, mga tamad, bukod dun sa iba, yung mga tao tapos mag-aral, syempre, pagtapos mo mag-graduate college, 'di ba? 4 years ka nag-aral nun, 'di ba? Magsisik ka na agad ng job. Kumbaga kasi parang pressure yung mga after mo mag-graduate, mga ilang linggo, ilang buwan, yung mga pamilya mo parang ano ka na, wala, ano nang plano mo niyan? Ano nang gagawin mo niyan? Parang mapapaano ka, 'di ba? Yung kaya mag-aano ka talaga, ambition ka makahanap ng trabaho ka agad. Kasi para maalis na yung kakaputan. Kasi yan yung mga nakakapagpa-stress sa atin, yung mga pinagsasabi ng mga tao eh. Kumbaga, mape-pressure ka talaga maghanap ng trabaho. Kaso, ang hirap nga maghanap ng trabaho kahit fresh grad ka. Biruin mo ha, ito. Ito real talk. Biruin mo, ito, ano ba yung, di ko na sasabihin. Basta company to ng, ano to, brand to ng French fries. Brand ba tawag? O business. Basta French fries business siya. Sikat siya. Tas, di ko alam kung joke lang yun ha. Tas, nakita ko sa Facebook, hiring sila. Tagaluto ng, parang ewan ko anong role mo dun sa tindahan nila. Kung tagaluto ka ba ng French fries, taga-urong o ano, taga-serve. Biruin mo, magpiprito ka lang ng French fries. Ay, kunwari magpiprito ka lang French fries ha. Tas ang requirements, kailangan 4 years graduate ka. So, saan ang mali, di ba? Grabe nga. So, di ko alam kung saan yung mali talaga. So, kasi, yung iba talaga, hanap trabaho, kailangan na, ganito, makapagtrabaho ako, fresh graduate ako, hanap ibang bansa, hanap sa ibang bansa, hanap dito, kung saan. Kaya yung iba napipilitan na lang din talaga magtrabaho sa kahit fresh graduate ka eh, mapipilitan na lang din yung iba magtrabaho sa mga ganun, yung mga kunwari, dishwasher, yung mga taga-prito, kung ano, basta kung ano, basta trabaho lang. Pero hindi ko minamalit yung ganun guys ha. Ito, kasi ngayon masyado nang sensitibo ngayon mga tao eh. Kumbaga parang may masabi ka ng gato, ay inaano mo yung mga dishwasher, mga ganun. Hindi guys. Ito, wag masyadong makitid. Ang daming makitid na kasi ngayon sa Pilipinas, eh, tsaka sensitive. Hindi ko alam din ba't nagbiglang ganun dito ngayon sa Pilipinas eh. Bilang selan yung mga tao eh, no? So, balik tayo. So, ayun, wala akong inaano guys, inaapakan na ano ah. So, ayun, kumbaga mapipilitan ka talaga magtrabaho na lang eh kasi napipressure ka na, ang daming sinasabi sa'yo, ganun. So, ayun, going back tayo sa buhay ko naman kanina, yung ano, akin. 'Di ba, aircraft mechanic ako. So, bago ako mag-college, sa isip ko pa lang, sabi ko, tatapusin ko lang tong course na to. Tapos, bahala na. Kasi ako guys, ito pala, bukod sa buhay estudyante, ayun, aircraft mechanic nga, ano. Guys, may iba pa akong sideline. Ang dami kong sideline. Kaya kumbaga hindi ako regular na tambay guys ha. Hindi ako regular na tambay. Kumbaga, meron din ako mga pinagkakakitaan. Kasi ano pa lang eh, yung bata pa lang ako, papa ko, sinanay na ako sa mga trabaho na, kumbaga yung tatay ko parang alam niyo yung mga ginagawa ng Chinese guys, yung mga sa anak nila, yung bata pa lang tinitrain na sila, negosyo, yung gano'n, hindi ka maging empleyado. So, bata pa lang ako. 3 kami magkapatid, mag-isa lang ang lalaki, kaya yung papa ko, lagi niya akong kasama since bata ako. So, ang dami kong parang, hanggang sa pagtanda ko, dami ko nang kayang gawin, kaya ko kumita sa ganito, pero hindi illegal legal yon legal. Kumbaga, kahit ganun, medyo mahirap pa rin naman kumita kasi hindi pa naman ako talaga ganun kabatak. Hindi pa naman, kumbaga, kikita lang ako, kaya lang para sa sarili ko lang, yung ganun. Pero, kaya naman siguro ng ano, pero, para sa akin, kulang na kulang pa eh. Kasi, ang mahal na lalo ng bilihan ngayon eh. Kumbaga, ngayon, kung kailan nabatak ako sa
pag sideline, negosyo, nagmahal naman yung mga ano, yung kung kailan malakas ako kumita, nagmahal naman yung mga tinda, mga kung ano-ano. So ayun, so sabi ko after college ko, bahala na, didiskarte na lang ako kasi ano ako guys, super fan ako ni Bugoy na Koy Koy. Pero hindi naman sa ganun na fan ako ni Bugoy na Koy Koy kaya ako umalis sa kumpanya. Pero kumbaga guys kasi marirealize mo rin eh. Ngayon ang dami na ngayon sa internet, mag-scroll ka lang. May makikita kayong mga negosyante pinagkukumpara yung sarili nila sa empleyado. Pero guys, guys, wag kayong makinig din sa mga ganon kasi hindi lahat tayo ay napanganak para sa ganon. Hindi tayo kung kunwari ito negosyante to siya. Ikaw, empleyado ka. Napanood mo ngayon yung video ng negosyante na yon na maging negosyante ka kasi masasayang buhay mo dyan sa pagiging empleyado mo. Kaso, hindi ka naman nga ganun pinanganak. Kumbaga, kahit anong pilit mo, plus, hindi kasi, yung mga kumbaga, empleyado ka, hindi mo sanay yung paghihirap ng isang negosyante din. Kumbaga, kanya-kanya tayo ng hard, yung mga tawag, paghihirap na lang, kanya-kanya tayong paghihirap. Paano natin ipupush yung ganitong career? Paano natin isasalba yung trabaho natin? So, kanya-kanyang paghihirap sa negosyo, kanya-kanyang paghihirap sa empleyado. So, ayun. So, ako noon, sabi ko, okay, ganito, pagtapos ko mag-college, didiskarte ako kasi ayoko talaga maging ganito, empleyado. Pero, naranasan ko naman siya. Kasi, di ba, OJT, parang empleyado ka na rin nun. Pero kami kasi, parang, kami, di ba, parang empleyado na rin kami, yung parang touring sa amin. Kasi, OJT kami, may sahod. Pero, kung wala naman sahod, di ba, parang hindi kami maaapura na, pasok ko kahit late. Di ba, parang, syempre, hiya na ano ba. Pero, nalilate pa rin ako nun. Pero, kumbaga, sorry pa rin po kung nalilate pa rin po ako nun. Pero ayun, pagdating ko naman sa trabaho nun, hindi man ako kumbaga, trabaho din talaga eh. Kumbaga, hindi lang ako magaling, sinipagan ko na lang. So, yun naman yung bawi ko dun. Pero, ayun, ang dami pa rin mali nun sa akin. Pero, ayun, medyo okay naman siguro yung working experience ko kasi, basta, tsaka ko na lang kikwento. So, ayun. So, 'di ba at least naranasan ko rin yung parang buhay empleyado, yung pasok ka ganito kaaga, gising ka ganito kaaga, pagkain mo wala na sa oras, uwi ka ng late kasi OT, yung ganun, overtime. So, kumbaga naranasan ko na rin yung buhay empleyado eh. So, 'di ba, ayun, OJT na ako ngayon. Tas 'di ba nung dati sabi ko, pagtapos ko ng college, di na ako magtutuloy sa trabaho. Biruin mo, aircraft mechanic na yun guys Kumbaga, talaga, siguro, yung iba dyan hindi a-agree sa akin, pero, kasi yung buong dito sa barangay namin, parang parang nalaman nila, aircraft mechanic ka, ayos yan, malaki kitaan dyan, malaki sahuran dyan. Pero guys, hindi rin totoo yun Kung dito sa Pilipinas siguro malaki man siya para sa mga mag-isa lang sa buhay. Wala kang pamilya, aircraft mechanic wala kang pamilya, gano'n. Malaki nga naman, di ba? So, ayun. Sabi na, laking sahod dyan, swerte. Tapos, yung mama ko, pinupuri din nila, diyan kayayaman sa anak mo, di ba? So, ayun, nakaka-proud lang din, marinig yung ganun. Tapos, ayun, yung mama ko kasi, kumbaga, sobrang saya ang saya lang din makita ng mama ko na napagtapos niya ako sa ganung kurso. Kahit ganun kamahal. Hindi kami mayaman guys hindi kami mayaman. Hindi kami mayaman. Totoo to, hindi kami mayaman. Talagang, mga magulang ko, masipag lang. Ang dami namin binabayaran, biruin mo, ang dami na namin binabayaran. Mga renta, mga kuryente, mga ganun. Tatlo pa kami nag-aaral, di ba? So, ayun, biruin mo, ang laki na ng binayaran sa akin ng magulang ko, kumbaga, pagpaaral, ang dami na, kumbaga, naawa lang din.
kumbaga ngayon parang may konsensya pa rin sa ano ko na sa pagkatao ko na may konsensya pa rin na hindi ko na tapos or parang hindi ko na itinuloy yung kurso ko at yung magiging trabaho ko sana dahil lang kasi nga guys ano mahirap ipilit yung sarili mo sa isang bagay na hindi talaga yun yung ambisyon mo. Kumbaga, siguro yung bagay na to, yung sinasabi ko, aircraft mechanic nga, parang nagustuhan ko lang siya as an experience. Kumbaga, gusto ko lang masilip din kung anong buhay ba ang meron doon. Pero ako, meron na talaga akong focus ever since na nagpaplano na talaga ako sa buhay ko. Kasi guys, ano ako maaga ako nag-mature din Kasi yung papa ko, talagang sermon ng sermon, sermon ng sermon. Kaya, kumbaga, hindi ako naging pariwara rin, hindi rin ako naligaw ng landas. Kasi, yung mga ibang kasing edaran ko, minsan nakikita ko sila. Pero ito no, hate parang nakikita ko, parang kulang lang sila sa gabay, kulang sila sa turo din. Pero, hindi naman natin sila masisisi kung ano 'di ba? Kasi, buhay nila yun Kumbaga guys, pasalamat na lang tayong mga ganitong may parang ano ba tawag doon? Basta parang may swerte na lang tayo kasi meron tayong aral na mga napulot, meron tayong decision making, ganun. So, magpasalamat na lang tayo kasi ganun niya. So, ayun. Di ba? Parang 9 to 5 na rin ako dati. Parang nag-aaral, parang nagtatrabaho na rin ako. So, minsan, uwi ako, pagod na pagod. Di na ako kakain hapunan kasi gusto ko na lang matulog. So, parang habang tumatagal, kasi tapos na rin yung OJT time ko tapos na yung OJT ko, kumbaga, tuloy-tuloy na lang yung trabaho kasi nga sinasahuran kami. Kumbaga, pwede naman kami umalis doon. Pero, parang inaano kami nun na magkuha muna kami ng lisensya at mag-experience muna. Kasi, di ka makakatungtong din sa mataas na kumpanya. Kunwari sa mga mataas na kumpanya, sa mga Clark Airport, mga ganun. Sa amin na. Sa mga Clark Airport, mga Manila, basta yung mga ganun airport na malalaki na talaga. Kasi kami, Gen-Ab pa lang, di ba? Rico. So, ayun. Kumbaga, hanggat maaari, magstay muna daw kami doon kasi mag-experience, kuha lisensya, then kung may ma-applyan na kami na trabahong malaki, yung malaking mga kumpanya, tsaka kami mag-go. So, ako naman, ang nangyari sa akin, kasi, di ba, tapos na yung OJT time ko, tuloy-tuloy na lang. Kumbaga, sumasahod pa rin naman, kahit parang OJT pa rin yung role namin doon, di ba? Kumbaga, kami nun, helper, mechanic, OJT, ganun. So, ayun. Parang employee na talaga. So, sabi ko, shit, ganito pala pakiramdam ng, empleyado. Ganito pala mga nararanasan ng taong... Kasi, syempre, kumbaga, ikaw galing ka sa bata, di ba? Alam mo lang, maglaro, simula bata ka hanggang magbinata hanggang mag-grow ka na, mag-adult na. Kumbaga, masyashock ka na lang din talaga na, shit, yung katawan mo hindi sanay sa, pukpukan na trabaho, di ba? Kasi nga, ka lang Pero ako guys, medyo sanay naman ako kasi nga, yung papa ko, sobrang sipag ng papa ko, nadadamay ako. Kasi ako, parang syempre, bata ako sa parang ang ko lang, 'di ba, ang layunin ko lang maglaro, maglibang, kung ano-ano lang, enjoy lang ang buhay, kabataan, 'di ba? Kabataan. So yung papa ko, parang dati naiinis pa ako sa papa ko kasi sabi ko, gusto ko maglaro yung mga kalaro ko naglalaro, yung mga tropa ko nasa galaan, tapos ako dito tatrabaho. Parang ganoon, 'di ba? So ayun, tas ngayon nare-realize ko na yung pinaparanas niya sa akin, parang training na siya sa akin na
parang sineset up na rin ng tatay ko yung katawan at isip ko na balang araw, ganito, mararanasan mo yung ganyan. At least, yung katawan mo at yung sarili mo, naka-prepared ka and parang may experience ka na. Kumbaga, parang matagal na akong OJT ng papa ko, ganun. So, sobrang thankful ko lang din sa mga magulang ko, lalo dun sa papa ko, sa mama ko. Kasi, kumbaga, sa amin tatlo magkapatid, mag-isa lang akong lalaki, 'di ba? Pangalawa ko. So, ayun, pangalawa ko. Ayun, mag-isang lalaki, ako yung katulong nila, 'di ba? Siyempre, sino pa ba? Alangan yung mga dalawang babaeng kapatid ko, 'di ba? Magbuhat-buhat ng mga ano, yung mga 'di ba? Mga ganong trabahong lalaki. So, ayun. So, ayun, nung nag-OJT na ako, tas parang ilang months na ako noon, ilang months na ako nagpasok-pasok, ganun, pasok OJT. Kumbaga, parang buhay empleyado na talaga. Sabi ko, shit, ganito pala yung buhay ng pagiging empleyado. Partida ka ako, ano pa lang to, OJT pa lang to. Shit, sabi ko, ayoko ng ganito. Hindi ako para sa ganito. Kasi guys, mararamdaman mo talaga yung mga ganong bagay kapag ka, syempre, dala ng pagka-shock mo, culture shock ba, mga parang kasi di ka naman sanay, di yung ganon. So, sabi ko, hindi ako para sa ganito. Sabi ko, okay, didiskarte ko. Kasi, ngayong panahon ko, uso na yung diskarte, di ba? Ang dami ng mga online seller, ang dami ng kumalat na mga diskarte dito sa Pilipinas, sa internet, ang dami ng diskarte, mga freelance, yung ayun, isa pa pala yan. Ito, open ko. So, ayun, mga freelance. So, ako guys, di ba nga, sabi ko rin kanina, ang dami kong, para sa akin kasi sarili ko na to aminin ko na kumbaga, sasabihin ko na, kasi sarili ko to na, hindi naman sa pagyayabang, na ang dami ko ng skills, ang dami ko ng kayang gawin. Ito, isa-isahin ko na lang siguro kung para medyo malinaw din sa inyo. So, bata pa lang, ay hindi naman, binata. Tama ba? Binata na ba yung mga parang 12, ganun? Basta yung mga ganun. Kasi, di ba nga, tinatrain ako ng tatay ko. Yung tatay ko kasi, siya, parang technician siya. Technician, electrician, basta yung mga ganun. Parang mga about sa mga gadgets, digital, mga ganun. So, marunong ako maggawa ng cellphone, mag-repair. Hindi ako magaling. Marunong. So, ginagamit ko siya as a tool para kumita. So, next naman is yung pag-e-edit ng pictures, logo making, video editing. Kasi guys, ayan, katulad yan. Guys, meron kasi ako dati pa lang mahilig na ako mag-video. Meron na akong YouTube channel ngayon. Ito, bago lang to. Kumbaga, itong YouTube channel ko, walang nakakaalam nito. Ewan ko nga kung may nanonood nito Sasalita lang ako dito kasi gusto ko lang may vlog lang akong ganito. Tas hindi makikita ng mga kamag-anak ko, na hindi makikita ng mga kaibigan ko sa Facebook kasi isipin nila timang ako, 'di ba? Alam niyo naman dito sa Pilipinas. Kaya nga, dito ko lang to in-upload sa YouTube. Tapos, hindi ko share sa mga Facebook account ko So, ayun, video editing. Dati pa lang kasi guys, na ako mahilig na ako mag-vlog. Kahit sa Facebook, ang daming vlog. Search nyo na lang, Ken Ashton. Lalagyan na dito sa description ba. So, ayun, Ken Ashton. Ano ba? Ayun, vlogger nga ako. Tapos, nagra-rap din ako. Ay, pang-apat na. Nagra-rap din ako. Musician ba? Pwede ko na ba i-consider sarili ko na musician? Nag-make ako ng music. May grupo ako. Rap artist kami. Rap group. So, ayun. So, yung mga yun, napagkakitaan ko na tong parang 4 na to. Tapos madami pa Ang dami ko pang kayang pagkakitaan Tapos nung nakaraan lang, nagkabit akong CCTV. Ilan ba yung client ko sa CCTV? Kumbaga kasi, mga ko na lang yun nalaman ko na lang yun syempre dahil sa tatay ko, yung sa mga review sa internet, mga Kasi guys, dun lang umiikot ang mundo ko sa mga pag-aaral ng mga ganon. Kasi nga guys,
ang focus ko is diskarte over sa pagiging empleyado. Kasi guys, yun talagang ambisyon ko dati pa, maging madiskarte na tao para yumaman. So guys, yung sinasabi ko, pagiging madiskarte, hindi ko sinasabing madali at hindi ko rin sinasabi na yayaman ka agad porket madiskarte ka, masipag ka. Nasa sayo pa rin kung paano mo, syempre paano mo aangat yung sarili mo, 'di ba? Madiskarte ka nga madiskarte ka nga, malakas ka kumita, pero kung ginagastos mo naman sa mali, 'di ba? So ayun. Kumbaga, dati pa lang talaga guys, ambition ko na is maging businessman. So sabi nga ng mama ko, parang sabi niya, ba't hindi ka na lang ba't hindi ka na lang nag-business sana, yung course. So, kasi ko guys tas sabi niya pa nun pala sa akin, sabi niya, kung alam ko lang na hindi mo pala itutuloy yung course mo na yan, yung aircraft mechanica, kung alam ko lang pala na hindi mo itutuloy yung course na yan, sana nag-IT ka na lang. Kasi guys, pumasa ako ng entrance exam sa BSU. Baka alam niyan, taga Bulacan kasi ko guys taga Bulacan. Bulacan State University. Pumasa ako doon ng IT guys, IT course. So, bali, dalawa yung naging choice ko nun. Aircraft mechanic and IT course. So, ayun. So, syempre, mas pinili ko yung aircraft mechanic kasi, kumbaga IT, dati ko pang, kumbaga, ang tingin ko kasi sa IT nun, sabi ko, computer na naman. Di ba nga, sabi ko nga sa inyo, technician papa ko, re-repair kami ng mga computer, cellphone. Sabi ko, yun na naman, parang basic na sa akin yan. Pero, may yung mga kaibigan ko kasi IT, parang nadamay lang ako, sabi ko, sige, IT rin ako para sama-sama tayo. So, di ba gusto natin yung ganun, pag mag-college, mag-school tayo, kasama pa rin natin yung mga kaibigan pa rin natin, di ba? Sabi ko, IT rin ako, sige, IT tayo para sama-sama tayo, tapos mantitrip lang, di ba? Yan, ganun lang. Tapos, ano ba yan? Tas ayun, sabi, bago magpasukan nun, parang sabi, parang masaya din mag-aircraft mechanic tas ayun, sinabi ko sa mama ko, sabi, yung mama ko kasi super supportive ng mama ko Sabi niya, kung yan yung gusto mo, sige, pilit natin. Sabi ko, paano yun, mahal yun, sabi ko na. So sabi niya, ano magagawa? Yan yung gusto mo, kailangan natin pilit. So dun pa lang, 'di ba? Makikita mo na talaga na mahal ka ng magulang mo. Bro mo kasi ayun, na mahal yun. Kung 4 years pa nga yung tinapos ko, tas hindi ko tutuloy, grabe hinayang din, 'di ba? So ayun, 2 years course. Pero para sa akin, hindi naman siya nasayang Ewan ko kung nasayang ba. Feeling ko ganun, 50-50%. Ganun, nasayang din na So, mahirap kasi guys, ipilit yung sarili mo sa bagay na hindi ka naman naliligayahan. Kumbaga ito logic na lang din Ito, malalim na to. Ewan ko malalim or mababaw na lang din siguro. Depende na, bahala na kayo mag-isip. Basta wag nyo lang ako i-bash. So, ito kasi, di ba? Ito, usapan naman tong karera. So, ikaw, empleyado ka, tapos, syempre, di ba, aminin na natin, eto hindi ko naman sure din sure to pero, parang 80%, 70% nakikita ko wala naman talagang yumayaman sa pagiging empleyado. Biruin mo, ilan ang tao dito sa Pilipinas, buong mundo, meron, siguro sa ibang bansa, may mga mayaman na empleyado. Kasi doon, successful, di ba? Dito, sa Pilipinas, wala akong nakikita na empleyado na mayaman. Halos, pagpunta ka nga Manila, di ba? Yung mga tao nagkakagulo, sakay ng tren, sakay ng bus, hahabulan pa yan. So, di ba, yun? Parang, sabi ko, hindi ako para dito. Hindi ko rin gusto yung ganong buhay. Kasi kung habang buhay ka makukulong sa pagiging empleyado, doon ka na lang. Kumbaga makapundar ka man. Kumbaga sabi nga nito napanood ko sa Facebook, kila Bugoy yata yun sabi, empleyado ka, bibili ka ng bahay, pero hindi ka naman makakatira doon ng buong araw-araw.
Kasi nga, pumapasok ka sa trabaho. Bali, uuwi ka lang doon para matulog at kumain. Tapos, gising ka, trabaho ka na naman. Aalis ka na naman sa bahay. So, anong sense, 'di ba? Kumbaga, ang lalim ba? Parang basta ano na siya eh. Sabi niya parang binibilan natin ng kulungan yung sarili natin. 'Yun. So, sa pagiging negosyante naman, magkaiba 'yun. So, ang pera ang gagalaw sa iyo, 'di ba? Ang pera ang gagalaw sa iyo sa negosyo. Pero hindi madali ang pagiging negosyante. Totoo 'to. Mag-agree man kayo sa akin o hindi, pero totoo rin. Ngayon pa nga lang, 'di ba, tambay ako, 'di ba? Tambay ako ngayon. Galing ako sa pagiging empleyado. Umalis ako sa pagiging empleyado. Pero ina-expect ko noon, sabi ko, pag-alis ko dito, matik sure ball. Makaka-make money na ako, makakapaglikom na ako ng malalaking pera. So, anong nangyayari ngayon? Parang wala pa rin naman, 'di ba? Wala pa rin malaking resulta, pero may progress. May progress naman ako, may progress. Kumbaga, kumikita ako. Kumbaga ganito kasi yung parang naging mindset ko noon, sabi ko, kung habang buhay ako aasa sa sweldo ko, paano ako matututo sa negosyo? Kasi 'di ba ganun sa kunwari empleyado ka ngayon, tas yung ibang diskarte kasi ng iba, kukuha lang ng yung sasahurin nila, yun yung pang negosyo nila, 'di ba? So kumbaga, parang naisip ko ang daya nun. Paano ka matututo mag-make money kung monthly may inaasahan kang darating na pera? Kumbaga, ba't ko ba hawak to resibo ng yan eh. So, kung may natuloy ito kasi resibo na to eh. Kumbaga, ito, yung may inaasahan kan, kumbaga gusto mo magnegosyo, pero gusto mo may inaasahan kang pera monthly. Kumbaga, paano mo masasana yung sarili mo na wala kang aasahan monthly kahit ma-zero ka? Kasi sa pagiging negosyante, ganun, 'di ba? Madalas ang 0 days sa mga negosyante, 'di ba? So totoo 'yan, nararanasan ko 'yan pati. Pero sa papa ko hindi ko na masyado na Kasi ngayon medyo yung pamilya ko, magulang ko. Pero hindi ako umaasa sa ganun na. Wala rin ako nakukuhang suporta sa magulang ko ngayon, guys. Kumbaga, swerte na lang din ako kasi kahit tambay ako, hindi nila ako tinatakwil dito sa bahay. Libre pagkain ko, libre tulugan ko, libre tirahan ko. Bumabawi na lang ako sa pagtulong sa kanila. Tapos, mga gastos ko, sariling gastos ko na kasi nga, 'di ba, may mga diskarte ko. So, ayun. Kumbaga, negosyante ka, paano ka matututo tumayo kapag nadapa, kung may kakapitan ka, ganon. Kumbaga, yung kakapitan mo, 'di ba, monthly sahod mo. Kunwari, may negosyo kang tinatayo. Ini-invest mo yung sahod mo doon, tapos naging zero ka. Naubos yung sinahod mo, pinuhunan mo doon. Pero hindi ka na babalisa, hindi ka na tataranta kasi alam mo na monthly may darating na pera sa'yo. Kumbaga, parang wala rin, parang hindi ka matututong madapa. Hindi ka matututong critical thinking, paano mag-decision, paano mag-invest, paano mag-invest ng ganitong porsyento lang, paano magtabi ng ganitong porsyento lang. Kung ibubuhos mo lahat yung pera mo, kasi nga monthly may aasahan ka naman. So, parang para sa akin, cheat code yun, cheat code. So, sabi ko, okay, ganito, alis ako. Bahala na ako, masiro ako, at least, ganun naman kasi, kumbaga, natuto na lang din ako na yung problema, wag problemahin. Kapag nasi-zero ako, tahimik na lang ako sa gilid, hanap diskarte pa rin, di ako humihinto.
Laban lang. Ano naman kung zero ka, wala namang ano sa iyo eh. Ang laki ng mundo, 'di ba? Meron pang ang video sa Facebook yung ano, parang ads, nadapa ka, umiyak ka. Tapos biglang nag-zoom out yung camera ng gano'n, no? Yung mundo ang laki, walang may pake sa iyo, 'di ba? Kaya kumbaga, mas zero ka, tapos wag ka na lang magulo, wag ka na lang maingay, 'di ba? Ayun, yun na lang yung mga iniisip ko. Sabi ko, okay, mazero man ako, wala akong pake, lalaban pa rin ako, palag pa rin. So, ayun, hanggang sa ngayon, ito yung nangyayari, ganun. Pero, nakaraan din, zero ako, pero ngayon, meron na naman. So, kumbaga, pag ganito kasing usapan na gusto mo maging businessman or mahirap, ang hirap naman kasi sabihin na businessman, wala pa nga nangyayari sa akin din eh. Kasi yung ibang tao ang kitid ng utak ba. Sabihin, wala ka namang negosyong malaki, wala ka pa nga napupundar, paano naman sabihin negosyante ka. Kumbaga, syempre, trial and error, di ba? Trial and error. So, ayun, kumbaga, pag ganitong landas yung tinatahak mo, normal na lang madapa. Kaya, tayo ka lang. So, ayun, ganito lang ang cycle ng buhay ko ngayon. So, hindi pa rin ako regular na tambay. Kumbaga, di rin ako nagsisisi na umalis ako dun sa trabaho ko. Kasi, kumbaga, kahit naman, dati pa lang kasi nakikita ko naman yung sarili ko na kahit wala ako. Kasi high school pa lang nun guys. High school pa nga lang ako nun, sobrang galante ko na kasi may diskarte din ako. Kaya ko, parang nakikita ko na talaga yung sarili ko na ganito ako eh. So, ayun, parang malakas yung loob ko na gawin to, tahakin yung landas na to, nang walang tulong, walang kahit ano, bahala ako sa sarili ko kung ano mangyari sa akin. So, ayun, kumbaga, hindi rin madali. Tapos, yun nga, yung sinasabi ko kanina, parang hindi rin naman ako nagsisisi na umalis ako. So, ang mali ko lang din, mali yung pag-alis ko. Kasi, familiar ba kayo sa word na awol? Yung parang, di ko alam yun kung anong awol. Di ko alam yung A eh, parang leave. Basta parang umalis ka nang walang paalam, parang kinabukasan bigla na lang ako di pumasok, di ako nagparamdam, ganun. So, ganun yung ginawa ko guys, yun yung mali ko. Aray, yun yung mali ko guys, hindi ko naman na ano yun, sorry po sa kumpanya ko, sana mapatawad nyo ako, hindi ko naman po, ano eh, hindi ko naman po, wala naman po akong hate, wala naman po akong galit sa inyo po eh. Kumbaga may pinili lang po akong karir po. Parang mas gusto ko po kasi yung landas ko na to eh. So, ayun. Kung bakit ako umalis ng kumpanya. Yun yung pinag-usapan natin ngayon guys. So, alam ko, so ito na lang. Last, bago ko end yung video. Mag 1 hour na rin, no? So, ito yung payo ko na lang sa mga katulad ko rin na medyo nasa ganitong pag-iisip ngayon, decision making. Guys, kung tingin nyo naman, ay kunwari, empleyado kayo ngayon, sa mga nanonood sa akin ngayon, kung meron man. Kung empleyado kayo ngayon, tapos napapagod kayo at naiisip nyo umalis, guys, wag kayo pa dalos din magdesisyon. Tingnan nyo muna kung may makukuha kayong resources, parang funds. Pag umalis kayo, kung may makukuha kayong ganon, pag umalis kayo, makaka-make money ba kayo? Makaka-diskarte? Kung wala naman, guys, siguro wait pa kayo ng mga ilang months or kuha lang kayo ng sahod nyo, kagaya nga na sinasabi ko kanina. Ipon kayo, habang nasa work kayo, start kayo ng business nyo ngayon. Kumbaga, okay lang yun. Sige, pagbigyan na natin cheat code yun. Pwede naman yun, invest muna kayo, malay nyo naman, di ba? Kasi iba-iba rin tayo ng, ng direct, kumbaga, kapalaran eh. Palay mo, habang nasa work ka, yung sahod mo, di ba, ini-invest mo. Malay mo naman, tumalab, di ba? May mangyari. O at least, kung pera na yung nagtatrabaho sa'yo,
baka pwede ka na umalis, di ba? Wag kang aalis ng ura-urada lang, yung parang, kunwari, napagalitan ka lang sa trabaho, alis ka na. So, tas, ano mo lang, parang gagaslight mo na lang sarili mo na ano, may make money na lang ako, alis na ako dito, bahala kayo, balang araw, babalik ako dyan, mayabang ako. Ganon, wag ganon. Okay, ito pala guys ha, ang number one rule sa buhay. Para sa akin, number one rule to. Puro naman ako number one rule eh. Number one rule to, wag na wag nyong susundin yung feelings nyo. Totoo yan guys. Maraming napapahamak dahil sa nararamdaman natin. Sobrang dami. Kunwari, yung galit mo, magte-turn yan sa pagiging rebelde mo, yung ganun. Mga ganun ba? Kunwari, ganito, in love ka, ganun. May naramdaman na crush ka sa tao, ganun. Tapos, parang crush mo lang siya, parang tingin mo, buhay mo na siya, yung ganun. Wag ganun guys. Wag na wag kayo magpapadala sa emosyon nyo. Tandaan nyo na laging maging paano ko ba sabihin? Matuto kayong mag-handle ng sarili nyo guys. Wag kayong magiging magagalitin. Yung parang wag kayong masyadong ano, ang tawag dun? War freak. Yung parang wag, basta yung kahit anong emosyon yan. Galit, pagmamahal, kaligayahan. Kaya nga 'di ba may post sa FB dati yung ano, if you're happy, don't ano yun? Don't make decision ba yun? Or if you're mad, don't make decision. Yung ganun, yung parang ganun. Yung ganun quotes, hanapin nyo na lang dun, medyo maintindihan nyo siya. Kasi kalimutan ko na rin yung tagal na nun eh. So, ayun. Yun yung number one rule guys. Huwag nyo susundin yung emosyon nyo. Tapos, sa trabaho, maging responsable, masipag, at gawin lang ng maayos. And, ayun, kung napapagod ka na sa trabaho mo, and kung pwede naman, kung napapagod ka na sa trabaho mong yan, hanap ka ng ibang trabaho, baka doon ka masaya. Kasi maraming tao na nagtatrabaho sa ganitong trabaho, pero hindi nila gusto. May iba silang gusto pero hindi lang nila maabot kasi parang siguro kulang din sa financial ba? Ganun. Financial. Ayun. Pero kung sakali, habang nagtatrabaho ka dito, then gusto mo pasukin yung industriya na gusto mo, ipon ka siguro. Then, kung kailangan mag-aral, ipon ka ng pampaaral mo. Ganun. Kasi yung iba, syempre walang suporta din sa magulang. Ako, masaya ako, biyaya sa akin yung magulang ko kasi ano sila sa akin eh, napag-aral nila kaming tatlo na hindi man kami mayaman pero nakapagtapos kami. Yung isang kapatid ko na lang nag-aaral. So, ayun. Kumbaga, lahat naman sa atin, lahat naman ng tao, kumbaga, kanya-kanya lang din ng blessings. So, ayun. Ang mapayo ko lang guys, dahil nga ang topic natin ngayon, bakit ako umalis sa kumpanya. So, kung ikaw nagbabala ka rin umalis ng kumpanya, siguro, ano ka na lang, ano ba, siguro, alalay lang. Alalay lang. Huwag kang ura-urada. Pag-isipan mo pa rin na mabuti bawat action. Kahit hindi sa trabaho, hindi negosyo. Lahat ng bagay sa buhay, lahat ng gagawin mo, pag-isipan mo muna. So, ayun. Ano pa bang pwede kong ipayo sa'yo na nanonood? So, sana nagustuhan mo yung video na to kasi madami pa akong sasabihin. Madami pa akong naiisip eh. Naisip ko lang mag-vlog kasi parang wala kasi kung mapagsabihan ng mga ganitong bagay. Parang, sige, sino na lang makinig sa akin. Gusto ko lang din kasi minsan yung sarili pa natin masarap kausap eh. So, ayun, kaya ako nag-vlog. Kwento ko na lang din sa sarili ko. So, ayun. Maraming salamat guys sa panonood. Isang oras na tong video. Kung nag-enjoy kayo, subscribe nyo ako. Tapos, kung like nyo na lang ako. Ganun. So, alam ko, meron din mga nakarelate sa akin ngayon. Comment na lang kayo guys kung nakarelate kayo. And, ayun. Baka may mga kaibigan din kayong ganito yung pinagdadaanan. Share nyo yung video ko.
Baka mamaya makakuha sila ng wisdom ba. Ayun. Peace lang sa atin lahat. So, pagbutihin natin sa buhay, guys. Sobrang hirap na ngayon mabuhay sa Pilipinas. Tama ba? Oo, mahirap. Mahirap yung buhay sa Pilipinas, pero pwede mo pa rin enjoyin. Sobrang ganda sa Pilipinas, guys. Huwag kayo aalis sa Pilipinas para sa akin. Ako, di ako alis ng Pilipinas kahit anong mangyari. Punta lang ako ibang bansa para mamasyal. Yun lang. So, guys, Pilipinas, the best country para sa akin. Kung hindi lang corrupt yung gobyerno natin, di ba? Kaya guys, hintayin nyo, baka magbago pa yung Pilipinas. Maging paraiso to, maging whatever. Yun, malay nyo naman, di ba? Di pa naman huli ang lahat. Sana, tsaka ngayon, medyo nagkakahulihan na sila sa mga gobyerno ba, yung mga sana naman magbago na talaga. Yung mga gumising kasi kayo. Gumising kayo mga Pilipino. Huwag kayo buboto ng... Ako di ako botante pero tama yung pag-iisip ko. I-stress nyo ako eh. Tsaka na lang natin pag-usapan yung mga gobyerno na yan. Sige na guys. Magbubukas pa ang tindahan. So kakagising ko lang eh. Dapat sa bubong nga ako kanina magbablog eh. Kaso may mga tao sa labas. Baka makita ako eh. So, ayun guys. Ken Ashton. And welcome sa thank you sa pagstay sa segment natin na Ken Thoughts. So, ayun guys. Sana tinapos nyo tong video kasi madami din kayong kapupulutang aral dito. So, ayun guys. Maraming salamat. Thank you for watching. Peace.